young Rodrigo Roa Duterte. Kumpiyansa ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder as a crime against humanity na kinakaharap niya sa International Criminal Court. At mula sa the Netherlands, saksi live si Maris Umali. Maris? Yes, Pia, kaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte mula rito sa Scheveningen Prison kung saan binisita nga niya ang kanyang ama bago mag-alas 2 ng hapon dito nang siya'y dumating. So more or less nasa mahigit isang oras din yung kanyang pagbisita sa kanyang ama at sinabi nga niya na maayos ang lagay ng kanyang ama. Nasa hospital part daw ng detention facility na nanatili ang kanyang ama para laging mamomonitor yung kanyang kondisyon. At sinabi naman daw ng kanyang ama na mabuti ang kanyang sitwasyon sa loob. Katunayan, para raw hotel yung kanyang tinutuluyan sa loob ng detention facility na ito. Ang tanging kaibahan lang daw ay hindi siya makalaya o hindi siya makalabas. Very comfortable, control yung temperature sa loob at nakakakain din daw siya ng kanin. In high spirit nga ang dating Pangulo sa loob ng detention facility dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, ang katunayan daw dyan ay na-charm niya yung mga tao sa loob ng detention facility. So the usual former President Duterte kung paano siya sa mga tao, na-charm din daw niya yung mga tao sa loob. At sinabi rin ng Vice President na pwede raw palang magpadala ng sulat sa detainees, gaya na rin ng kanyang ama na nakatanggap ng sulat mula sa isang Dutch couple. At doon nga ay pinaparating nila doon sa sulat na yon yung kwento rin ng isang saint na taga dito sa Netherlands at nakulong din daw dito sa detention facility na ito kung saan pareho daw yung sitwasyon na nakaranas daw ng injustice. So, sa ngayon, ang sinabi raw sa kanya ng kanyang ama ay pinauuwi na siya. Pero sabi niya ay inaayos pa raw niya. Bago siya umuwi sa Pilipinas ay gusto niyang ayusin muna ang kanilang defense team. At sa ngayon daw ay bukod sa British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na itinalaga ng kampo ni Duterte na maging counsel niya, ay meron na raw iba pang kinakausap ng mga abogado itong si Vice President Sara Duterte. Katunayan, yung isa sa mga ito ay darating daw dito sa The Hague. At oras daw na maayos ang defense team na ito sa ICC ay magwi-withdraw raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang nais daw ng pamilya Duterte ay ang kukunin nilang mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. Nabisita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison nang itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. 2 oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Magpa-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC kung kukumpirmahin si Kaufman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte. Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa the Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea, kaya nagpatawag ng medic. Nagpatawag din ng ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak.
6:00 naman kagabi, nagtipon ng ilang grupo mula sa iba't ibang bahagi ng Europa para igiit ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ang sino mang hinahatulang guilty ng ICC ang siyang responsableng magbayad sa mga biktima. At habang gumugulong pa lang ang kaso ng isang suspect, may hakbang nang i-freeze ang mga asset o ari-arian niya. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula ng pagdinig. Kapag nailabas ang warrant of arrest o summons to appear, maaari ring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng mga ari-arian ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis. At hihingin ang tulong ng mga estado at intergovernmental organizations para mabawi ang mga yan. Pero ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Hindi ba ito nangangahulugan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC? Kaya nga po ibabata natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation, damages, kung sino man ang masasabing na biktima, kailangan pong ibigay ang hustisya. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALE na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALE niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Yes, Pia, magmula naman dito sa detention facility ng ICC ay magtutungo si Vice President Sara Duterte sa isang ospital kung saan ngayon nakakonfine si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Dati na raw kasing nag-collapse din itong dating ES at sinasabihan nga nila na alagaan niya yung kanyang sarili pero ganun pa rin talagang tuloy-tuloy kasi yung sa pagtatrabaho raw itong dating Executive Secretary kaya posibleng dahil na rin sa pagod. Pero ngayon daw ay pupuntahan niya sa ospital para malaman din ang kanyang kondisyon at kalagayan at magbibigay din daw po ng karagdagang updates si Vice President Sara Duterte kapag meron na siyang makalap o makuha mga impormasyon. So yan muna ang latest, Tia. Maraming salamat, Marizo Mali. Hiniling ng Department of Justice sa Korte Suprema na huwag pagbigyan ang mga petisyon ng magkakapatid na Duterte para sa writ of habeas corpus upang maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang DOJ ang nagsisilbing abogado ng gobyerno sa petisyon matapos ang pagtanggi ng Solicitor General. Saksi si Salima Refran. Ilang araw matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong murder as a crime against humanity, kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon, naghain ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ang kanyang mga anak na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Hiling nila, ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama at maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order para itigil ang kooperasyon sa International Criminal Court at Interpol. Sa 33 pahay ng Consolidated Compliance, hinilik ng Justice Department na huwag pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus. Moot o wala na raw saysay ang mga ito at kulang sa merito. Wala na anilang legal at physical custody ang mga respondents sa dating Pangulo. Base rin sa rules of court, may patutupad lang ang writ of habeas corpus sa Pilipinas. At dahil nasa the Netherlands na si Duterte,
imposible na raw itong maipatupad. Legal din daw ang pagkakaaresto kay Duterte batay sa Section 17 ng RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim nito, maaaring hindi na idaan sa investigasyon o prosekusyon ng isang krimen kung may ibang korte o international tribunal na ang nagsasagawa nito. Ang mga otoridad ay maaaring isuko o i-extradite ang mga suspect o inaakusahan sa Pilipinas sa ibang estado, alinsunod sa mga nararapat na extradition laws at treaties. Iniutos na ng Korte Suprema na magkomento rito ang mga petitioner sa loob ng 5 araw. Ang DOJ nang sumagot at kumatawan para sa lahat ng respondents matapos maghain si Solicitor General Menardo Guevara ng manifestation of recusal o pagtanggi na kumatawan sa mga ahensya ng gobyerno na pinasasagot sa petisyon. Iginiit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawan ng OSG ng mga respondent. Nang tanungin ng Malacanang kung posibleng palitan ang Solicitor General dahil dito. Wala pa po napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas na po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Kaugnay rito, sabi ni Guevara, ipinauubayan na niya ang issue sa Pangulo. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero sabi ni Guevara, wala siyang conflict of interest. Git pa ni Guevara, maliit na bahagi lamang ang mga kaso ng habeas corpus sa daan-daan, kundi man libo-libong mahihirap na kasong hinahawakan ng OSG para sa pamahalaan. Mananatili raw si Guevara na in command sa mga kasong ito. Liban na lang kung sabihan siya ng Pangulo na bumaba sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Dalawang weather system ang nagdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa at sa gitna naman ng nararanasang matinding init, bumuo ang LGU ng Mangaldan, Pangasinan ng task force para tutukan ang mga taniman. Ating saksihan. Kanya-kanyang diskarte ang ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan para maisalba sa init ng panahon ng kanilang mga tanim na gulay. Gumamit na sila ng water pump para mapatubigan ng mga taniman ng pechay. Kasi po yung mga tinatanim po, bagong tanim, marami na pong namamatay kung hindi po nadidiligan kaagad kasi sa sobrang init ng panahon ngayon. Ang lokal na pamahalaan bumuo na ng Task Force Bantay Pananim para tutukan at i-monitor ang mga taniman. Base sa paikipag-ugnayan ng Agriculture Office sa National Irrigation Administration, may sapat pang patubig sa mga irrigation canal. Nakahanda rin daw sila sakaling tumindi pa ang epekto ng mainit na panahon. Sa Dagupan City, maagang namasyal sa dagat ang ilang residente mula sa ibang bayan. Birthday po kasi ng mama ko, so dito po namin naisipan mag-swimming po. Family outing po namin, kasi sakto din po mainit po. Naitala sa Dagupan City kahapon ng 45 degrees Celsius na heat index o damang init. Pag nahit ng sun yung buhangin, siyempre nakakaroon ng init yan. Tapos isama natin yung hangin na init na galing sea surface ng dagat. Yun po ang pupunta naman sa atin. Yun po yung nakakatulong para tumaas yung temperatura natin. Sa datos ng Pag-asa, sa Coron, Puerto Princesa City sa Palawan at Zamboanga City naitala ang pinakamataas na heat index ngayong araw. Sa mga parehong lugar, nakikitang posibleng umabot ulit sa danger level ang heat index bukas. Sa kabila na mainit na panahon, dalawang weather system ang nagdadala ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na umiihip ang northeast monsoon o hanging amihan. Hindi pa masabi kung hanggang kailan ang bugso pero nagdadala yan ng malamig na panahon at ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang nagpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Posibleng tumastigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte ang dalawang umaming miyembro umano ng Davao Death Squad. Sina Edgar Matobato, isang self-confessed hitman, at ang dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Saksi, si Maki Pulido.
Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan sina Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matubato, self-confessed hitman, ikinento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw, pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si June Pala? Inambush, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay niya, Sa. Nabanggit din ni Matubato ang isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam, ma'am, ang pangalan. Basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buhaya doon. Saan? Sa ma'am, Kapatagan, ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rody sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal nakilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas. Ang isinumeteng affidavit ni Las Cañas, tinanggap na ng ICC at si Las Cañas binigyan umano ng limited immunity deal. Ibig sabihin, hindi gagamitin ang mga ibubunyag niya para litisin siya. Si Matubato naman inulat ng New York Times na ng ibang bansa na nitong Enero 2025 gamit ang ibang pangalan
yan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni Attorney Cristina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Mahalaga raw ang magiging testimonya ni Matubato at Las Cañas sa pag-ugnay kay Duterte sa Davao Death Squad. Tangi yung mga nasa loob lang ng organisasyon ang pwedeng makapagsabi kung anong itsura ba talaga ng Davao Death Squad. Pareho itong si Matubato at si Las Cañas na maituturing na insider witness. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 4 na Korean na nagpapatakbo umano ng illegal online gambling. Arestado sa Porac, Pampanga. Nahuli sila ng salakay ng NBI Pampanga District Office noong Pebrero ang isang kondo roon. Kanina, iniharap sa media ang dalawa sa kanila na wanted din daw sa South Korea at may Interpol Red Notice. Ayon sa NBI, dito isinasagawa ang pang-i-scam pero mga Koreano raw sa kanilang home country ang target. Itinanggi naman ng mga suspect ang paratang at sinabing narito sila bilang turista. Naharap sila sa kasong illegal online gambling in relation to Cybercrime Prevention Act. 23.3 million pesos na halaga ng umano'y di-rehistradong vape products na bisto ng Bureau of Customs sa Port of Manila. January 20 pa raw dumating sa bansa ang 2 container pero hindi nagpapakita ang consignee at broker nito. Nang buksan ay tumambad ang kahon-kahong disposable plastic cups pero nakatago pala sa likod ang mahigit 45,000 na vape products. Kung kukwentahin, katumbas raw ito ng mahigit 30 million in foregone duties and taxes sa pamahalaan. Mahigit 3,000 Pilipinong hotel workers kailangan sa Croatia. Kabilang sa mga hinahanap ay housekeeper, front desk staff at iba pa. Ayon sa Department of Migrant Workers, government-to-government o G2G ang track na ito. Ibig sabihin, DMW lang ang magpoproseso at walang placement fee ang aplikante. Malapit na rin mapirmahan ang G2G agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at Slovenia para naman sa mga Pilipinong caregivers. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi! Kahit sa Hulyo pa inaasang magsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ininspeksyon ng Senado ng mga opisyal ng 2 kapulungan. Saksi, si Mark Salazar. Walang nagbago sa dati ng inilatag ng Senado. July 30 ang simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung wala ng debate tungkol dito, wala umanong tumutol sa minorya. Sumasang-ayon sila. Pero informal yun, hindi formal. Pero para ipakitang handa na sila para maging impeachment court, sabay nag-inspeksyon ang Secretary General ng Kamara at Secretary ng Senado sa final touches sa preparasyon. And we're very happy with the setup. We have no comments, no complaints. May 340 seats ang gallery ng Session Hall na paghahati-hatian ng staff ng bawat senator, judge, defense, prosecution at ng manunood na publiko. 30 seats additional sa VIP box. Ang Tolentino Room na may sukat na 150 square meters ang ibibigay sa prosecution team ng Kamara. Humirit sana ng dagdag pang kwarto ang Kamara pero hinahanapan pa sila. 2 basic rooms, no? Room for our prosecutors. We have 11 prosecutors and the Secretariat Support Group. Kailangan din kasing paglaanan ng silid ang depensa. Sa defense, yes, we've also identified, but in deference to the fact that we have not yet talked to the defense, hindi ko muna sasabihin. We wrote them yesterday. Wala pa rin itinatalagang holding room para sa mga testigo. Testigo pa lang ng prosekusyon, marami na. I'm not in the prosecution team. But siguro, 7 times, sabi mo na 10, so that's about 70. But that's a rough estimate, no? Could be more or less per article. Sa ngayon, wala pa raw ginagastos ang Senado para sa impeachment. Maliban sa nagpabarnis sila ng mga lumang mesa na ginamit sa mga dating impeachment trial.
Nagsusukat pa lang din ng mga senador para patahayan sila ng robe. Ang gastos daw ay mangyayari sa mismong trial na. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 55 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot ang mga kandidato sa pagkasenador, bit-bit ang kanilang mga plataforma at plano para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Saksi, si Rafi Tima. Turismo at kalusugan ang isinulong ni Senator Lito Lapid sa Iloilo. Masamang epekto ng pagmimina sa Palawan naman ang tinalakay ni Amira Lidasan, Ronel Arambulo, Franz Castro, Mimi Doringo at Modi Floranda. Dagdag trabaho at abot kayang pabahay ang itinutulak ni Manny Pacquiao sa Cavite. Seguridad sa pagkain ang nais pagtibayin ni Kiko Pangilinan sa Panay Island. Si Ariel Querubin, tinawag na tunay na bayani ang mga guro. May mga meet and greet at motorcade naman sa Pangasinan si Senator Bong Revilla. Si Senator Francis Tolentino, binigyang halagang papel ng barangay at SK officials. Pagbibigay ng insentibo sa mga empleyado ng gobyerno ang naisisulong ni Benher Abalos. Abot kayang modernisasyon para sa tricycle drivers ang itinutulak ni Bam Aquino. Pagtutok naman sa mga benepisyo ng barangay officials ang ipinangako ni Abby Binay. Paghahatid ng serbisyong medikal sa mga komunidad ang itinutulak ni Senador Bongo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.